Lola na talaga, no, kapag naka-salamin, no, apat ang mata. Ang matured tingnan. Grabe. Ang matured tingnan kapag nakasalamin. Pansin nyo ba mga kabayan? Ito, gawa ulit tayo ng motivational or wisdom words. Inom muna tayo ng gatas. Pagdating po ng panahon, talaga hindi may iwasan na gagamit po tayo ng isang mata. At age 50 pataas. Number 1 kasi na old na isang tao ay malabo na ang paningin. Isa yung unang mararamdaman kapag gurang skina. Pangalawa, mga wrinkles. Nagkakulubot ang kutis. Tapos lahat ng buhok, puputi lahat yan. Talagang di maiwasan talaga ang pagtanda. Okay, guys, tips lang po. Tips lang po bilang isang OFW na ang tagal-tagal naggaya din dyan. Nagaya ko rin na matagal na dito. Ever since na single, dalaga sa Middle East. Pero yun dalaga, nakapag-build ng sariling bahay kalapati. alam nyo na po yung bahay kalapati. At least, hindi na yun ililipad ng malalakas na bagyo. Ilipad ba siguro, pero hindi gaano. Siyempre, bato na. Hindi na kawayan, hindi na kuwan. Kaya matibay-tibay yung pundasyon. Hay nako. Tips. Sa mga kagaya ko na noon, kagaya nyo rin po na baon sa utang. Totoo po yung sabi nila na kapag may utang ka, hindi ka talaga makakapag-ipon. Pero the fact, nung nandun po tayo sa Pilipinas, di po ba na nangarap magkaroon ng ganito, mga material na bagay, nangarap mag-abroad. Diba? Nangangarap tayo noon na mag-abroad. So, talagang may goal tayo sa buhay kung bakit tayo nag-abroad. Nag-abroad tayo dahil sa ating pamilya. Dahil gusto nating magkaroon ng makabili ng lupa, makabili ng bahay, sasakyan, mapag-aral ang mga anak, makapagpatapos sa pag-aaral, at kunting ipon. Ano kayang naipon na yun? Ako, tinanong ko rin yun noon bago ako lumipad dito sa Hong Kong. Wala rin pala kahit ilang taon ka sa ibang bansa kung wala kang goal, wala kang financial, wala kang plano kung saan ka pupunta. Hindi lang sapat yung trabaho ka ng trabaho, iisip mo lang na gagawin mo ang lahat para makapahay, makabili ng lupa, lahat nagawa na. Kasi ilang years na OFW, pero bumabagsak
pa rin ng mga kapwa OFW na kagaya ko na wala pa ring ipon. Naisip ko rin yung bakit walang naipon. May lupa na silang na-invest. May bahay silang na-invest. May sasakyan na silang na-invest. Kapag patapos na yung mga anak nila sa pag-aaral, may trabaho na. Pero andito pa rin yung si mami. Ang isang kinuha niya, wala pa rin ipon. Bakit wala pa rin ipon? Yung isang tinatanong ko, yun. Kung wala ka palang goal sa buhay, kung saan ka pupunta, hindi mo maiisip kung paano ka makakapag-start, paano mag-ipon sa tama. Ako noon ganon. Ang alam ko lang pag-iipon noon ay yun, pagkakaroon ng savings account sa bangko. Pero mali pa rin pala. Kailangan mo pa rin pala na humanap ng ibang pagkakitaan o resources na paglalagyan mo ng pera. Kung doon lang sa emergency fund mo ilalagay yung pera mo, hindi talaga dadami. Take note, kapag naglalagay po tayo o nag-iipon tayo sa bangko, gaya ko na depositor ng PNB, emergency fund ang tawag dito. Yun, resibo. Alam niyo po ba na buwan-buwan ako nag-uhulog dyan, alternate. Isang passbook at isang ATM. May purpose. Bakit may passbook? Magkahiwalay po iyan. Oo, sasabi nga wala akong pera, wala akong cash. Pero nakakalat yung pera ko. Diba? Hindi. Mas maganda rin tingnan nilang wala kang pera at pag tinanong ka na, wala ka palang pera. Okay lang. Hindi nakakamatay yun. It's a prank. Pero ang pera na sa bangko, nakadeposit. Ay, hindi po dadami talaga. Kapag lahat ng sahod mo ilalagay mo lang dyan sa emergency fund mo, may tax. Ang liit pa ng interest. Pero ang concept niyan, ang concept nito ng emergency fund, kailangan po natin i-build ang emergency fund natin. Kasi lahat ng ating finances, kapag nag-stop ka na di na nagtrabaho o nag-retire ka na, sapat ba na yung laman ng passbook mo ay sasapat ng ilang years na wala kang trabaho? Dito mo lahat kukunin yung mga basic needs mo. Kaya sinabi nga emergency fund. Pambayad mo ng electricity. Pambayad mo ng tubig. At etc. pa ng mga daily finances na dito mo lahat kukunin sa emergency fund. Electric bill, kung etc. kung ano pa. Kaya kailangan po i-build natin to. Kasi ito yung una o first step para yung mindset mo, para yung utak mo makapag-start ng business. Sabi ng amo ko bilang isang kapamilya nila, first step you're going to do is to save your money in the bank. If you have a lot of money on the bank, you can make your business anything. Sabing ganun sa akin. Pag wala kang emergency fund, anong mangyayari sa'yo? Sabing ganun. Kaya build. You must build first your emergency fund kasi lahat dito mo kukunin. At balance mo yung pera mo. At
makapag-business ka pa kung ano ang gusto mong i-build na business, dito mo rin kukunin. Kaya, ang concept, i-build natin ang emergency fund. Itong ATM na to, sign of baon sa utang. Totoo. Pero, take note mga kabayan, isipin natin na convenient lang ang ATM. Bakit? Kasi hindi hassle eh. Magaan lang na hawakan, lagay mo lang sa wallet kahit wala kang pera, wala kang cash. Kung valuables yung bibilhin mo, gamitin mo to. Halimbawa, bibili ka ng gadgets o bibili ka ng sasakyan. Kung may laman nito, hindi ka na magbibilang ng libu-libong pera. Kung meron ka nito, debit. O diba? O kung mag-grocery ka, wala kang cash. To. Pero take note, huwag lumampas kasi may limit. The best disiplina po sa sarili para hindi po tayo mabaon sa utang. Ito, yung charge ang nakaka-worry. Mababaon ka sa charge kung hindi mo siya binayaran kaagad. Sabi nga nila, nakaka-proud ba magkaroon ng ganito? Sa akin hindi nakaka-proud. Tinitignan ko siya, simple. Pero malaking tulong sa'yo kapag mga valuable things ang bibilhin mo. Pero pwede pang-travel. Pang-travel. Gamitin mo sa pang-travel. Gamitin mo pang-bili kung ano. Wag, yung may kabuluhan, yung may magbe-benefits ka. Pero yung bili ka ng damit, bili ka ng bag, etc. sapatos, gagamitin mo to. Diyos ko. Wala, lubog ka na sa utang. Tapos, kanina, nakasabayan ako sa mga OFW habang nakapila doon sa PNB. Kita niya, ang hirap ng buhay, sabi ganun. Ang hirap mag-ipon. Ang una kasi, yung mga malalawak ang pag-unawa. Alam nila paano ipunin o hati-hati ng kanilang sahod. Kahit nagpapaaral, mga college, hindi mo bang kayang itabi ang 20 pesos o 3,000 doon sa sahod mo? Hindi mo bang kayang tipirin yung bumili ka ng ganito, iitabi mo na lang? Ako ganun ang ginagawa ko, instead ng pambili ko, tinatabi ko yung pera na yun. Iniipon ko. Naturuan. Nung naturuan ako na ni IMG, doon ako nag-start na, hindi naman sa nagtitipid. Kumbaga, balance lahat. Kailangan magkaroon ka ng financial planner. Magsulat. Para alam mo ang lumalabas kamay ng finances mo. Pumapasok at lumalabas. Dapat wag sumubra at wag kumulang. Ganon rin po ba yung mga tupanos, alam nila na pagkatanggap ang sahod, una, nagtatabi para sa Panginoon. Yung 10%. Pangalawa, pay yourself. Pangatlo, yun na. 10, 20, and 70. Abundance mindset. Pero, kapag may utang, talagang di po talaga makakapag-ipon. Kaya dapat,
matutunan po natin mag-aral ng financial literacy para magkaroon po tayo ng iba pang pagkakakitaan o another resources. Na kapag po tayo nagpurugod na OFW, mayroon po tayong masasabing ipon. Ipon na yung pera mo ay nilalagay mo sa mga investment na dumadami. Na pagdating ng panahon, may madudukot ka. Ibig sabihin yun, passive income. Yung isang kanina, kababayan, so emergency fund lang. Yung kagaya ko, emergency fund lang, pero hindi lang emergency fund nilalagay ko yung mga ibang pera ko. Nakakalat sa mga investment. At pinaniniwalaan ko na pagdating panahon, yun ang susupport sa akin. At higit sa lahat, alam nyo, nag-iimbes ako sa healthcare. Una yun yung healthcare. Wealthy. Alam nyo po ba, mas maganda na unahin na mag-invest sa health. Kasi po, kapag di mo inuna yan, kahit marami kang ipon na pera sa bangko, may lupa't bahay ka, may sasakyan ka, etc. kung ano pa. Kapag dinalaw ka ng matinding sakit, hindi mo inaasahan, was out lahat yan, mga investment na yan. Kaya mas mabuti, unahin ang health, mag-invest sa kalusugan po. Pag-ipunan natin ang ating funds para sa kalusugan. Imagine nyo po o visualize nyo, ay mga mayayaman o yung mga nagkakasakit. Ang daming nagkakasakit at namamatay dahil walang pera, hindi dahil sa walang gamot. The fact, walang pera, walang pambayad sa doktor. At saka ang gamot, nababaon pa sa utang. O diba? Anong uunahin? Yung lifestyle mo? Bili ng ganito, pasyal doon, kain dito. Sabi nga nila, enjoy the life. Mas maganda po yung sacrifice now, enjoy later. Kasi hindi po tayo pabata, tayo pa ay patanda. Tumingin po tayo sa pagbabago. Mahirap po ang tumandang walang ipon. Ipon, maraming ibig sabihin definition. Ipon, sabi nila, wala daw ipon. Yung mga iba sinasabi nila, hindi ko na kailangan yan. Hindi ko na kailangan yung healthcare na yan. May SS na ako, may pag-ibig na ako, may PhilHealth na ako. By PhilHealth ka nga, hindi naman lahat ng mga hospital bill mo ay covered ng PhilHealth. Gaya sa akin, nung nagkasakit ng anak ko ng dengue, totoo po yun. Sa panahon ngayon, yung traditional na hinahanap ng mga hospital. Sa private, malaki ang network ng Kaiser sa Pilipinas. HMO. Nung nadinggi po yung anak ko, una nilang tinanong, may HMO po ba kayo? O cash money? Para ma-admit siya sa hospital kasi nga nadinggi. Grabe. Nagtay ako ng maraming pera.
Buti na lang may naipon. Kasi ang emergency, hindi mo masasabi na kung kailan darating. So, kailangan meron kang nakatabi na pera na in case. Iba pala, kapag dengue, grabe, ang bilis bumaba ng platelets, ng dugo. Muntik na nga eh. Pero ganun pa rin naagapan sa awa ng Ama. Pero alam nyo, kahit may gamot, bumagsak na eh. Nasa 5 or 6, andun. 5, 6 or 7. Basta 5 ang pinakamababa nun na report. Wala na, ang itsura pala ng tao pag ganun na. Parang itsura ng talong. Naging miracle nung may ginawa si Kwan eh. May ginawa yung hindi yung doktor o yung mga iniinom niya. Mabisa yung dahon ng malunggay. Pure. Yun ang pinainom nila dun sa anak ko. Kahit nasa hospital. Ang gumawa yun, home remedies. Si ama niya. Kasi iba na yung kulay. Takot ako noon pero nanindigan. Sumampalataya sa magagawa ng Ama. Kaligtas. Sino bang nakaranas na nadinggi ang kanyang anak? Diba? Worry tayo na bilang magulang. Kapag walang pera, walang naitabi. Diyos ko po. Para kang mamatay na hindi mo alam anong gagawin mo. Ay sa panahon yun, talagang binagyo, niliglig ang buhay. Pero ngayon okay na. Kanya sharing lang. Buti may naipon na. May naipon na, may naitatabi na rin. At nalalagay sa iba-ibang investment na alam ko na yung pera ko ay dadami doon. Kaya payong kabayan, payong kapatid, mag-ipon po tayo dahil mahirap ang tumanda na walang naipon. Higit po sa lahat, unahin po natin ang ating sarili, ang pagkakaroon ng healthcare. Number 1 po iyan. Kahit sabihin mo, di ko pa kailangan yan, malakas pa ako. Huwag kumpante ang ating katawan lupa, nagkakasakit po yan. Kaya kailangan magtabi, huwag kumpante kasi ko kahit may SSS ka, meron kang ganito, insurance o ano. Eh kapag na-hospital ka, insurance mo ba ang hinahanap ng hospital? Oo, may healthcare ngayon insurance, pero bago mag-claim, maglalabas ka muna ng pera para pang bayad sa hospital. O, di ba? Mostly ganyan sinasabi nila sa akin. Hindi. Basta pinaninindigan ko, kapag na-hospital ka, ang hinahanap ng hospital para bago ka ma-admit ay HMO, cash money, PhilHealth. Hindi ang insurance, hindi ang bahay mo, hindi yung real estate mo, hindi. Solidong paninindigan. Basta unahin po ang ating health na magtabi. Okay? Para magkaroon po kayo ng peace of mind. Paano makaiwas sa utang? Mag-set the goal. Alisin mismo sa sarili o ikaw mag-decide mismo sa iyong sarili na alisin mo ang utang. Kasi nagiging habit sa sarili ang pangungutang at nakamamatay pa yan. Kung hindi ka mag-decide sa iyong sarili na ayoko nang umutang, ayoko na. Hanggang dun ka, utang at utang hanggat
nabuhay ka na sa pangungutang, walang peace of mind. Alam niyo po ba kapag may utang tayo? Kasi dalas ko rin yan. Gumigising ako sa umaga. Ang lagi kong naiisip yung paano ko mababayaran yung utang. Kahit may trabaho ka na, di ba? Pagising mo sa umaga, yung utang mo ang iniisip mo. Balisa. May utang ka, tapos bigla kang nawalan ng trabaho. Danas ko rin yan. Pero nakatawid sa awa ng Ama. Basta sabihin mo sa sarili mo na kaya mo, panindigan mo, harapin ang problema. May Ama naman po ang tutulong. Kung dumadaan po tayo ng matinding problema, iyuko mo yung ulo mo at manalangin sa Ama. Walang tutulong kundi ang Ama lang. Prayer at think positive. Huwag manghina dahil ang pagsubok. Kaya may pagsubok dahil sinusubok tayo kung gaano tayo katatag lumaban o harapin ng pagsubok na yan. Diba? Pagsubok niyan, dyan ka nililiglig eh. Pinatatatag kayong pagsubok na yan. Kung walang pagsubok, magiging matatag ka ba? Ako ganun, daming pagsubok na dinanas ko. Nanindigan at matatag na hinarap ko ang pagsubok na yan. Hinanap ang solusyon. Nakatindig sa sarili kong pa. Hindi ako talaga nagpatinag o kung sa problema na dinadala. Ang kaya yan ang pakiramdam yung may peace of mind ka. Wala kang atraso sa mga tao. Wala kang utang. Wala kang inaaway o inaapakang tao. Diba? Piliin ang inner peace para ang pagdadala mo sa iyong buhay, kapatid, ay makaan. Ngiti lang. Ngiti na ganito. Bye-bye and good night.